Bigyan po natin ng pagkakataon na batiin din po yung mga katabi natin. Sabihan po niyo, kamusta na po kayo kay Lord? Sige po. Maraming salamat po sa mga ngiti. At tayo po ngayon ay manalangin. Ihanda po natin ang ating sarili. Panginoon, kami po nga po ay tunay na nagpapasalamat po sa inyo. Kami po ay nagpupuri. Kami po, Lord, ay nagagalak na kami po ay nandito po sa inyong harapan. We glorify your name. We honor you, dear Father God. Kayo po, Lord, ang amin pong sandigan. Kayo po ang hindi nayayanig na bato. Ganyan din po, Panginoon, kami po ay ngayon ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po, Lord, ng inyo pong ibinigay sa amin na pag-asa, ang pag-ibig, ganyan din po, Lord, ang kagalakan. Maraming salamat po, Lord, sa kapahingahan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga yakap po ninyo na nagbibigay po sa amin ng kalakasan, nagbibigay po, Lord, sa amin ng katatagan. Tunay nga po, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa pagbibigay po ninyo ng kagalingan. At ganoon din po, Lord, we thank you, Lord, for all the blessings that you have showered upon us. As we pray right now, O God, we also ask for forgiveness. Kami po, Lord, ay makasalanan. Kami po, Lord, ay mapagmataas. Binababa po namin, Lord, ang amin pong mga sarili. Humihingi po, Lord, kami ng kapatawaran po sa inyong harapan. Ihanda niyo po, Lord, ang aming puso at isipan upang kami po, Lord, ay buo rin, Panginoon, na makapagbigay papuri sa inyo ngayong umaga. At gayon din po, Lord, lahat po ng mga desires of our hearts, itinataas po namin sa inyo. You know our time, Panginoon. In your perfect time, ibibigay niyo po, Lord, sa amin lahat po ng aming mga ninanais, amin pong pinapanalangin. Kayo po, Lord, ang magbibigay sa amin ng peace of mind, abundance of health. Ganun din po, Lord, ay abundance of our wealth, O God. Sa lahat po, Lord, ng amin pong pakikinggan ngayong araw na ito, gawin po niyong matabang lupa ang aming pong mga puso. At sa magbibigay po ng kanyang salita, ang aming pong pastor, patatagin niyo po siya, Panginoon. We pray for him, O God. Yakapin po niyo, Panginoon, ang aming pong pastor na magkaroon po, Lord, ng kapahingahan, katalinuhan, Panginoon. Nawa po ay hindi po magsawa. Na kami po, Lord, ay bigyan po, Lord, ng mga turo po na galing sa inyo. At sa lahat po ng ito, kayo po ang maitaas, hindi po ang aming mga sarili, O God. In all this, Panginoon, kami po, Lord, ay humihingi sa inyo. You enclose this property, O God. Bless this, O God. At bigyan niyo po kami, Lord, ng 100% focus in our worship for this morning. We ask this in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen, O Lord. Sa mapagpalang umaga sa ating lahat, tayo po ay magpupuri at magpapasalamat sa ating Diyos sa buhay, noon, ngayon at magpakailanman. Amen? Sa nagdaang panahon, mga nagdaang araw, nakita po natin ang kabutihan ng Lord sa ating buhay. Amen? Kaya naman, patuloy po natin siyang awitan, patuloy po natin siyang purihin. Ibigay natin ang ating worship to the one who is faithful and true, to our Lord Jesus Christ. Sa ating pong pag-aawitan, tayo pong lahat ay umikot. Batiin po natin ang bawat isa. Kamayan po natin ang ating mga kapatid at sabihin natin na we love you with the love of our Lord. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Praise you, Lord Jesus Christ. We lift your name on high. Hallelujah.
Who have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Thank you, Lord Jesus. We praise you and glorify your name. Who have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Sabihin po natin, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, 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 forever. Thank you, Jesus. We glorify your name, O God. Palakpakan po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Patuloy po tayo magpuri sa ating Diyos. Patuloy po nating saliksikin ang kaniyang katapatan at kabutihan. We thank you, Jesus. We glorify your name. Gaya naman salita ng Diyos na siya ang nagbibigay kapahingahan, siya ang nagbibigay ng living water sa bawat isa. Thank you, Lord, for giving us strength, oh God. Thank you, Lord, for the joy and peace na patuloy mo pinagkakaloob sa bawat isa. And as we hold on to your promises, oh God, we continue to praise you and to lift your name on high, oh God. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone
You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. I want You more than gold or silver, only You can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You alone are my strength, my shield. To You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. Thank you, Jesus Christ. We praise and we glorify Your name, Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo, O Diyos. Buong puso kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa aming mga buhay. Hindi niyo po kami, Panginoon, pinagkulang sa lahat ng aming mga pangangailangan. Thank you, Father God, sa strength na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa, sa rest, O God, ng aming mga physical bodies, O God. And most importantly, Panginoon, for the rest of our souls, na Ikaw ang kapayapaan, O Lord. Ikaw ang kagalakan. Ikaw ang tunay na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Maraming salamat, O Lord. Kaya naman, Panginoon, ang puso namin ay patuloy nang magpupuri. Itataas ang pangalan ni Jesus dahil Ikaw ang aming Diyos. You alone are my strength, my shield. To You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. Patuloy po nating saliksikin ang ating Panginoon. Hallelujah, O God. We praise You, Father God. We glorify Your name. Napakabuti mo, O Diyos. Karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang papurihan, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. At patuloy kang naghahanap sa mga puso na handa kang purihin in worship and in truth, O God. And we know that Your Spirit is within us, O God. At patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin pasasalamatan sa iyong katapatan, sa pag-ibig mo, Panginoon, na hindi nagmamaliw. Hallelujah. You are exalted, You're the King over all the earth, and we praise Your name higher than heaven. You're enthroned upon glorious praise.
There is no one like you, reigning in power, much less is splendor. We lift your banner high, and we worship you, Father God. We adore you. There is no one else before you. You alone are to be praised, and we worship you, joining heaven's host. We worship you, crying holy as we bring you. These are offering of praise. You are exalted, you're the King over all the earth. And we praise you, Jesus, and we praise your name. Higher than heaven, you're enthroned upon glorious praise. There is no one like you, reigning in power, Reigning in power, much less is splendor. matchless splendor. We lift you banner high. Worship you, Father God. We adore you. There is no one else before you. You alone are to be praised, and we worship you, joining heaven's host. We worship you, crying holy as we bring you. These are offering of praise, and we worship you, Father God. We adore. Thank you, Lord Jesus Christ. We praise you, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. You alone are to be praised, and we worship you, joining heaven's host. We worship you, crying holy as we bring you. These are offering of praise. These are offering of praise. These are offering of praise. Sa inyo po, Panginoon, lahat ng papurit pagsamba. This is our prayer and heart's desire. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you. Nadako naman po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Atin pong ipanalangin po ang ating pastor. Extend po natin ang ating mga kamay. Dear Father God, we praise you, we honor you, we glorify your name. We pray for our pastor, Panginoon, that you
Bestow him upon the knowledge and the wisdom of the Holy One. Panginoon, kayo po ang magbigay ng karunungan, kayo po, Lord, ang magbigay po, Lord, ng katalinuhan sa aming pong pastor, na lahat po, Lord, ng mga mamumutawi sa kanyang bibig, nawa po, Panginoon, ay amin po mapakinggan, at nawa po, Lord, ay magyabong po sa aming buhay. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos po ba'y mabuti? Purihin po ang Panginoon. Kahapon po, tayo po ay nakapagbautismo po ng 21 kaluluwa mula po sa Puray Christian Church. At ang lahat ng mga binautismohan po na ito, inaralan po natin kung ano po ang baptism. At tinanong ko po sila kung nagnanais po ba sila na magpabautismo o hindi. Ang akin pong ninanais sana para sa kanila, bukal sa kanilang kalooban po na tanggapin ang pagbabautismo. At wala pong tumutol. Kaya po sa mga bagong kapatid sa Puray, mayroon 21, at padami po ng padami, mahigit ang regular na po na umaattend po doon ay 100 po, mahigit na. Kaya po sa tulong at awa po ng Peace of Harvest Christian Ministry at ang lahat ng mga kasangkapan pong ginagamit ng Diyos, magpapadala po tayo ng additional po na mga monoblock chairs sa kanila po na mga additional 20 to 30 pa kasi napakabuti po talaga ng ating Panginoong Diyos. Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos? Thank you, Lord. At sa lahat po ng mga nakakapakinig ngayon, mamaya po mapapakinggan po nila ang broadcasting na ito, binabati ko po ang lahat ng mga taga-Puray Christian Church, lalong-lalo na ang 21 nagpabautismo kahapon. Sumain nyo nawa ang kapayapaan, kaligtasan at ang pag-ibig po ng Diyos. Praise God, tumatayo yung balahibo ko. Meron ho ba kayong jacket? Para po akong giniginaw, Chairman. Hindi ho ako nagbibiro, ang ginaw dito. Bakit ho maginaw? Ay, purihin ng Diyos. Hallelujah, bago yung aircon. Pwede ba nating palakpakan ng Diyos? Thank you, Lord. Chairman, sa susunod ho, jacket. Kailangan ko ho ng jacket. Ang lamig dito, mga kapatid. Kaya nga ho, no, sa buhay po ng ating mga kapatiran, of course, sa pamumuno po ni Brother Boy, ang chairman of the board, ang mga kalalakihan po, sila Brother Greg, sila Brother Vic po, lahat po ng mga dumalo para magtulong-tulong po at lahat ng ginamit na kasangkapan ng Diyos para po mabili ito pong aircon na ito. Parang di ko na ho kailangan ng bimpo ngayon. Kasi malamig ho rito eh. Ang kailangan ko ho, jacket. Sana napapakinggan ako ni Willie. Willie, yung mga natirang jacket, kailangan ko rito ngayon. At bawat isa po sana mapakinggan niya. Kasi ang lamig. Malamig ho talaga. At yun pong pinapasalamatan natin kasi konti-konti pong kumikilos ang Diyos. May nakita pa po akong bakanting lupa. Can we say amen? Hallelujah. At saka simento. At saka graba. Siguro okay na ho yung mga fifth floor, ano ho? Mga ganun pwede ho. Darating ho yan. Pinagplanuhan lang po itong aircon na ito eh. Dumating yung time po, may budget. At saka marami po tayong mga nakikinig po internationally. Abangan nyo po sa Wednesday, yung lahat po ng mga binautismuhan, kasi malaking tulong po sila sa pagsusuporta. Mga pakain, yung mga binibili nating gown, at yung mga additional pa po na mga monoblocks, na mga chairs, para makita nyo po kung saan napupunta ang mga binibigay nyo po ng mga pananalapi sa Peace of Harvest, lalong-lalo na sa mga kapatid nating generous po. Alam nyo po, nasa huling araw na po tayo. We are on the last days. Kaya po, mapapansin nyo ang mga preaching na pinag-aaralan natin on how to purify the soul. Ibig sabihin po, paano po magiging dalisay ang atin pong espiritu at ang atin pong kaluluwa. Paano po? Kasi sa mga huling araw, darating po yung pagkakataon, madidistinguish nyo po, maski sa katabi nyo po,
sa kanilang mga bunga kung sila'y may relasyon kay Kristo o wala. And in that aspect, malalaman nyo rin po kung mararapture po yung katabi ninyo o kayo po base po sa pag-aaralan natin ngayon. Kaya kung nakita ninyo, wala yata ako dun sa sinasabi ni Pastor. May panahon pa, sabi po ng ating Panginoon, repent and be baptized for the kingdom of heaven is near. Mangagsisi na nga kayo at magbautismo kayo para sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan sapagkat malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid po, dito sa preaching natin, pinamagatan po natin, ayan po, sa mga huling araw. Bahagi pa rin ito ng tinatawag nating eschatology. Ang eschatology po, pag-aaral sa kawakasan. Pero ngayon po, hindi natin pag-aaralan po ang tribulation, di muna po. Hindi natin pag-aaralan muna ngayon. Sa mga Bible studies po natin pag-aaralan yan, yun pong 7 anghel na may 7 trompeta. Ano po yung mga ibubuhos nilang mga galit ng Diyos. May 7 mangkok. May 7 mangkok po o bowl na ibubuhos. Simboliko po ito. Para malaman natin, ano po yung 4 na nilalang na sumasamba po sa Diyos. Sino po yung 24 na mga matatanda na katabi po ng Panginoong Jesucristo? Yung mga disipulo niya po ba yun? Yung pong 12 lahi ho ni Israel? At ano ho ang mga palatandaan? Pero ayoko pong bigyan kayo kagad ng karne. Ang nais ko po, ito po munang basic, malaman natin sa ating mga bunga, lalong-lalo na tayo, kung tayo ho ba'y maliligtas o hindi. Alam niyo po, in the last days, sa mga huling araw, ang mga masasamang tao, sobrang sasama ng sasama ng sasama ng sasama. Pero po yung lumalakad sa kalooban ng Diyos, lalakad lalo sa kalooban niya, at ang lahat na maging banal po, ay lalong magpapakabanal. Sinabi po ng Panginoon po yun eh. At ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kaya nga dala ko ang lahat ng gantimpala sa inyo, lalong-lalo na yung lumakad sa kabanalan at lumakad po sa katwiran ng Panginoon, sapagkat ako ang pasimula at ako ang wakas. I am the Alpha and I am the Omega. Bago tayo magsimula po, tayo po lahat ay dumulog sa panalangin. Maraming salamat, Panginoong Ama, sa lahat po ng ginagawa niyo pong pagbabago, lalong-lalo na sa puso ng mga kapatiran, at lalo tigit po sa mga nangyari kahapon sa Puray. 21 po, Panginoon, ang umiyak, lumuhod, nagpahugas ng kanilang kasalanan sa pamagitan po ng dugo ni Kristo sa bautismo. At dito rin naman po, mamaya po, may 10 pong kaluluwa magpapabautismo. Oh, hallelujah, Panginoon. Kagalakan po, Lord, na maialay sila sa inyo, na patuloy sila'y lumalim sa pananampalataya, at patuloy lahat kami maligtas at wala ni isa man sa amin po. Sa Puray Christian Church, sa Peace of Harvest na pinamalaanan po namin, na may mapahamak po at mapariwara. Sa umagang ito, hindi po kami malayo sa mga pagkakamali. May mga kasalanan, may mga karumihan kaming nagawa, at kami po'y humihiling po, Panginoong Diyos, ng paghuhugas po at ng paglilinis po ng lahat ng aming mga nagawang kasalanan, hayag man o hindi hayag, malaki man o maliit, ito man po'y sinasadya o hindi sinasadya. Bigyan mo po ng kapangyarihan ng mga salitang itong aming pong ipapahayag, para po nasisiyasat namin at amin pong nakikita sa aming mga sarili ang palatandaan ng tinawag at niligtas ng Panginoon, lalong-lalo na mga palatandaan na ito sa mga huling araw. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin. Sa banal na pangalan ni Kristo Jesus, tayo po'y lahat magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ano po yung palatandaan? May mga masasama. Ang mga masasama, lalong sasama. May mga susunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga susunod sa kalooban ng Diyos, lalong susunod sa kalooban niya. At ang mga banal, lalong gagawing banal. Huwag tayong manghinawa, kapatid. Sabi po ng Panginoon, dala ko ang lahat ng aking gantimpala sa lahat ng lumakad sa kalooban ko, sa lahat ng lumakad sa kabanalan ko, sapagkat ako ang pasimula, ako ang wakas. I am the Alpha and I am the Omega. Sabi po ng pahayag 22, dito po sa talata ng 11 hanggang 13, magpapatuloy sa pagpapakasama ang mga masasama, magpapatuloy sa pagpapakarumi ang lahat ng marurumi, ngunit mamumuhay sa kalooban ng Diyos
ay magpapatuloy sa gayong pamumuhay at ang banal po ay sa pagiging banal. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, listen up, sabi ng Panginoon, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa, sapagkat ako ang Alpha at ako ang Omega, ako ang una at ako ang huli, ako ang simula at ako ang wakas. In the last days, dalawang uri na lang ho ng tao. Yung masama, lalong sasama. Yung may mga relasyon kay Kristo, lalong bubuti at lalong magiging banal. I-re-evaluate natin ho yung ating mga sarili. Sumasama ka ba lalo ngayon? Baka wala po tayong ugnayan kay Kristo. Kaya kayo naririto, habang may buhay, may pag-asa. Kung na-evaluate ninyo, Pastor, parang sumasama yata ako ng sumasama. Lumapit tayo kay Jesus. Hindi po kayo mararapture nun. Hindi po kayo maliligtas nun. Kasi ang sabi ng Biblia po, sa 2 Korinto, dun po sa 5:17, sino mang nakipag-isa kay Kristo, nagiging bagong nilalang. Hindi po yung nakipag-isa po kayo kay Kristo, lalo tayong sumasama. The old is gone, wala na yung dati, pero hindi naman ho assurance na hindi ka na magkakasala, wala na yung dati, and you are going to be changed from glory to glory. Babaguhin po ng Diyos ang buhay mo araw-araw. Of course, pwede pa rin pong makapagmura, pwede pa rin hong nakapag-chismis, pwede pa rin po na kuminsan namintas ng tao, pero bago na matutulog po yung kapatid na yan o yung tinawag ni Kristo, binabagabag siya ng konsensya niya. May nasabi yata kung di tama kanina. Lord, patawad po. Tapos in-approach niya kagad yung kapatid. Sorry naging taklesa ako kanina. May nasabi ako, patawarin mo sana ako, kapatid kita kay Kristo. Ganun no. Hindi ho yung talagang pasama ng pasama. Hindi na niya nare-realize na siya po ay masama. So ang mga masasama ho, lalong magiging masama. Ang mga marurumi po, lalong magiging marumi. Ang lumalakad sa kalooban ng Diyos, lalong lalakad dito. At lahat to ng nagpapakabanal, lalong magiging banal. San po kayo? Doon natin madidistinguish yung ngayon kung tayo ba'y nasa panig ni Kristo, may personal na relasyon tayo, o tayo ho counterfeit o peke. At may mga ibang bagay kung palatandaan ho. Pag tayo po nakipag-isa kay Kristo, bubuti ng bubuti po. Ano yung bahaging bubuti? Una sa lahat ho, siyempre ito, bubuti po ang pag-iisip sapagkat ang pag-iisip po pupunuan ng kabanalan ng salita ng Diyos. Sabihin nga ho natin, pag-iisip na may kabanalan. Of course, alisin niyo po si Kristo. Marumi isip natin lalo na tayong mga lalaki po Makakita lang po tayo ng mga babae po, kahit may asawa tayo, naglalaro isip natin. O kaya ho, nakakita tayo ng masigit sa atin, naiinggit yung isip natin. O kaya kung minsan ho, namimintas yung isip natin, sa pananamit, sa kapansanan ng kapwa natin. Pero meron hong paalaala si Pablo para makita natin ho sa bawat isa, yung pag-iisip ba ni Kristo ho ang ating inaasam-asam, sapagkat sinabi po sa Pilipos 4:8 bilang pagtatapos mga kapatid. Nasa end times na nga tayo At nung tinatapos na po ni Pablo yung kanyang pananalita, especially, pwede natin tignan ito, matatapos na rin po mundo Bilang sa pagtatapos, sabi po ng Apostol Pablo, mga kapatid, ano po yung dapat isaisip? Because what you think is what you are. Pag inisip po natin, mga kapatid, na ako'y masama, talagang masama po lalabas sa atin. Kung positive po yung iniisip natin po, kaya po yung isip natin, very powerful po yan Sa medical po, may tinatawag tayong psychosomatic na symptoms. Yung mga psychosomatic na naiisip ng tao, huwag kayo mag-iisip ng mga sakit. Naku, hindi maganda pakiramdam ko, ganyan-ganyan. Palagay ko, baka meron akong malubang karamdaman. What you think is what you are. Kaya pag inisip po natin may karamdaman ako, magkakaroon ka nga talaga ng karamdaman. Pero pag inisip natin, pinagaling na ako ni Jesus, gagaling ka rin talaga ho. Ang tawag ho natin doon, may psychosomatic, O meron po tayong kung ano iniisip natin na isasagawa. Kaya nga, ang paalaala po ni St. Paul,
Bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Nakita niyo po yung kapatid po, pinapaunlad ng Diyos. Maging masaya po tayo para sa Kanya. Nakita niyo po sa inyo pong social media, nakabili ng bahay. Huwag kayo maiinggit kapatid. Kasi sabi ni Pablo, mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Purihin natin ang Diyos sa buhay po ng kapatid natin, umunlad. Purihin natin ang Diyos, ang kanyang negosyo po ay pinalawak ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon, nakapasa siya ng board exam. Purihin natin ang Panginoong Diyos sapagkat yung kapatid natin umuunlad ang kanyang kabuhayan. Isipin lamang natin ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo. Huwag nating iisipin po or entertainin po anuman po ang kasinungalingan sa isipan natin. Wala pong nanalong tao po o kaya po ay nanatiling nakatayo dahil sa kasinungalingan. Pag kayo po ay nakaangkla dun sa katotohanan, kahit na sino pong kaharapin yung tao, makakaharap kayo ng face-to-face po, eye-to-eye contact, wala kayong dapat ikatakot. Kaya kung gano'n ang pag-iisip natin, yung totoo lang, kung ano lang yung totoong kabuhayan natin, kung saan tayo talaga nakatira, kahit na sabihin nyo po nasa ilalim ng tulay, wala kang dapat ikahiya, kapatid. Yung tatay nyo, no? Naalala ko po yung isang pagkakataon, yung gagraduate po, hiyang-hiya po siya sa tatay niya, hindi niya pina-attend. Bakit to? Kasi po, basurero yung tatay niya. Anong masama ho ron? Baka nga ho parangalan pa sa eskwelahan po yung tatay ho ninyo eh. Wala daw hong pambili ng damit at gusgusin, marumi. Pero napag-graduate ka dahil sa kanyang pangangalakal ng basura. Yun yung katotohanan eh. Pag doon ka lumakad, wala kang ikahihiya. Kaysa naman magpapanggap ka, hindi, mayaman kami, doon kami nakatira. Lahat naman pala ho'y kasinungalingan. May bagabag ang puso mo. May i-maintain ka ng status, kapatid. May gagawin ka na kailangan di nila makita. Ang sarap-sarap po nung malaya eh. Pag tinanong, saan ka ba nakatira? Diyan sa ilalim ho ng tulay. Wow, sabing gano'n. Talagang matyaga ka pa rin kapatid na dumalo rito. Anong trabaho? Nangangalakal ako ng basura. Hanga naman ako sa'yo. Kahit na nangangalakal ka ng basura, napaaral mo lahat ng mga anak mo. Ang pag-iisip natin dapat nandun po sa totoo, yung bagay na marangal. Marangal po ba yung gagawin natin? Marangal po ba yung isipin natin? Mga bagay ho na matuwid at malinis? Lahat ng uri ng kahalayan po. Kaya nga po may turo po, no? Doon po sa 1 Timothy chapter 5. Ang sabi po doon sa verse 2 ng 1 Timothy chapter 5 verse 2. Tignan ninyo ang mga batang kababaihan bilang mga kapatid ninyo. Kasi sa atin pong mga kalalakihan po, pag lahat na lang ng babae ho, titignan natin, naku, ang ganda niya, ang ganda nitong babae na ito Ano pong paalaala po ni Pablo kay Timoteo? Tignan ninyo ang mga nakababatang mga babae bilang mga kapatid ninyo. Mawawala yung pagnanasa po. Kaya pati yung pag-iisip natin it's a mindset. Bakit marami nagkakabit? Bakit maraming nangangaliwa? Kasi nagnanasa yung isip natin ng hindi karapat-dapat. May asawa tayo, may anak tayo, pagtuunan natin ng pansin. Pero pinapapasok natin sa ating isip po yung mga bagay na marurumi, yung mga bagay na hindi kaibig-ibig at yung mga bagay po na hindi kagalang-galang. Pero ito, nagbigay po, pag-iisip na may kabanalan in the last days. Pero yung maruming pag-iisip, ano pong sabi ng Biblia po? Next slide. Pagka po masamang pag-iisip, sabi ng Proverbs chapter 6 verse 14, Kawikaan 6:14, ngunit sa sarili ay may masamang iniisip, ang lagi niyang nais manggulo sa paligid. Ano po yung isipang masama? Yung makakapanira, yung mag-iisip ng kahalayan, yung makakapagpabahagi-bahagi po ng mga kapatiran, ngunit sa sarili ay may masamang iniisip. Yung una po, think of what is noble, think of what is true, think of what is trustworthy, of what is perfect, of what is excellent. If anything is praiseworthy, think of such things. Isipin ninyo yung mga bagay na mabubuti. Pero pag masama ang isipan mo sa mga huling araw, ngunit sa sarili ay may mga masasamang iniisip. Ano po yon? Lagi niyang nais manggulo. Ano po ba ang gusto ninyo? Guluhin ninyo yung kapitbahay ninyo, guluhin ninyo yung pamilya ninyo, kasi iba yung pag-iisip po ng padre de pamilya, guluhin nyo po yung opisina ninyo, guluhin nyo po yung church. Kaya po, dyan yung madidistinguish. Mapanggulo ba yung isip mo o yung pag-iisip mo? Sinasabi ni Pablo sa Pilipos 4:8. Hindi lang yung pag-iisip
Ikalawa, tignan nyo mabuti ho, meron din ho yung pagsasalita. Sabi nga ho natin, pagsasalita ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po pwede lahat ng gusto yung sabihin, sasabihin ninyo. Alipin tayo ni Kristo, may personal tayo pong relasyon sa Kanya, at ang sabi ng Kawikaan 21:23, ang pumipigil sa Kanyang dila ay umiiwas sa masasama. Kaya po, sa mga huling araw, tayo po, no, sabi yung mga mabubuti, lalong magiging mabuti. Maingat. Alam niyo po, minsan naka-experience po kung hindi pa ako mananampalataya, ano ho. Lalo na ho, no, pagka ho tayo nagyabang, ay nako, marami kaming ganito, ganyan-ganyan. Tapos lalapit sa'yo, naipit ka na sinabi nyo na po, mayaman kayo Nilapitan ka ngayon. Nung inutangan ka, hindi ka makaano kasi may status ka na na-create po Sabi mo, mayaman ka hindi naman totoo, di ba? Ganun tayo dati po. Ngayon, nautang, ayaw nyong mapahiya. Yung savings nyo, pinautang ninyo. Sising-sisi ka ngayon. Pero kung nakapagpigil lang yung dila nyo po, na nung nagtatanong, sino ba mayaman dito? Hindi ka naman nagsasalita, di ba? Wala siyang alam. O kaya talaga naman hindi naman kayo kayamanan ng ganon, walang mangungutang sa inyo. Kasi mahalaga po yung pagpipigil sa dila ho Alam nyo po, may isa pong Bible verse dito, no ho? Kung dala nyo Biblia nyo po, sa Matthew chapter 12, verse 36 to 37, sabi po ng Mateo 12:36 hanggang 37, lahat ng walang kabuluhan na sinabi ng ating dila, pananagutan po natin sa araw ng paghuhukom. Sapagkat nakasalalay sa dila ang kaligtasan at ang kapahamakan ng makikinig dito. Kaya nga ho, yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon dito sa pulpito, pag binola ko kayo rito at sinabi ko, pagka may relasyon kayo kay Kristo, palatandaan, yayaman kayo. Pag may relasyon kayo kay Kristo, di na kayo magkakasakit. Pananagutan ko sa Lord yan. Kaya ako tumatayo rito, pag hindi kayo nagsisi sa kasalanan ninyo at maging ako po, mapapahamak tayo sa impyerno. Yun ang message ng gospel. Pero magandang balita po, pagka tinanggap natin si Jesus at tinalikuran natin ang kasalanan, kahit ano pa man nagawa mong kasalanan, bibigyan ka ngayon ng Diyos ng buhay na walang hanggan. That's the gospel. Kaya marami ho ngayon tumataliwas doon sa magandang balita. Marami po, ang bida sa church, yung pastor, uulitin ko po pag lilipat kayo o kaya meron na kayong mapupunta na ibang church, tignan nyo kagad yung pastor. Sino ba yung binibida ng pastor? Dapat si Kristo. Hindi ho siya lamang sa mga iba pong kaanib o sa mga iba pong mga kasamahan niya sa church. Kung anong kinakain ni pastor, dapat yun din ang kinakain ng lahat. Kung si pastor po, halimbawa ho, ay lumalakad, walang red carpet, mga kapatid. Kung anong nilakaran ng mga kapatid, yun din lalakaran ng pastor. Kung anong iniinom ng pastor, yun din iniinom po lahat. Hindi po, ay kay pastor espesyal, kay pastor ganito. Ang espesyal lang sa church si Kristo. Kaya po, pati sa pananalita, kailangan pinipigil po natin. Kayo po ba'y mapagpigil sa inyong mga salita? Pero kung di tayo mapagpigil, baka ganito po in the last days. Ano po yung susunod? Yung masasamang pananalita. Sabi ng Lucas 6:45, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Binigyan nyo ho ng tuyo, kahit na 5 pirasong tuyo, galing kayo sa probinsya. Ang lalabas sa bibig po niyan, ay naku, salamat kapatid, masarap ito, ako, paborito ko ito. Hindi ho yung binigyan nyo na nga ho ng 1 kilo ho ng danggit. Naku, ang baho naman itong binigay sa akin na ito. Madidistinguish nyo po kasi kung sino po yung nagsasabi po na may pusong pasasalamat. Sabi po dito, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masasamang tao, pakinggan nyo po baka nakabilang tayo rito. Samantalang ang masasamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Gusto nyong makakilala po yung katabi ninyo kung mangangalo niya nakikiapid, puro green jokes. Puro po kabastusan, puro po kahalayan ang lumalabas sa bibig. Yung lalaking Kristiyano, puro pagpupuri sa Diyos. Yung babae po na walang relasyon kay Kristo, puro chismis yan.
Puro paninira ang lalabas po dyan. Pero yung babae ho, na meron pong Kristo sa puso, dumaranas na lang ho ng mabigat na pagsubok yung anak, nagpupuri pa sa iyo. Ay, praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Natapilok na nga lang, salamat Panginoong Jesus. Ganyan, hallelujah. Hindi mura lalabas. Kaya ang taong palamura, ulitin ko, ang taong palamura, mamamatay tao ho yun. Pag wala akong lumalabas sa bibig po, kundi panay mura, punong-puno ng galit po yun. Pagka ho puro green jokes, punong-puno yung puso puno ng kahalayan. Kapag ho puro pamimintas, punong-puno po ng kapaitan ang puso ng kapatid mapagpintas ho. Kaya nga baka naroroon tayo. Praise God. Ngunit dun po sa masasamang pananalita, lalabas ho yan, madidistinguish kayo. Pero kung marunong tayong magpigil po sa ating dila, ayun na po yung sinasabi po. Dila na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ikatlo ho, tignan natin, hindi lang yung pag-iisip, hindi lang yung dila, sa mga huling araw ho, yung puso. Pag masama ho yung puso ninyo, kapatid, ito ho ang katangian. Sabi ng Kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatan. Ayan, kung mabuti ho, no? Ingatang mabuti at alagaan. Bakit po? Sapagkat yan ang bukal ng buhay mong tinataglay. Kung ano po laman ng puso mo, yun po ang Panginoon mo. Ang laman ng puso nyo po, kayamanan, yun ang Panginoon nyo. Naalala niyo po yung atin pong pinapahayag dito, no ho? Sabi po ng isang mayaman, nais mapunta sa langit, Panginoon, lahat po ng kautos ay sinusunod ko. Sabi ng Panginoon, dapat wag kang mangangalon niya, wag kang papatay, wag kang sasaksi ng hindi katotohanan. Lahat po yan, Panginoon, ginagawa ko po. Pero may isa na lang kulang, kasi nakita ni Lord dun sa puso po natin, kung ano ang priority ng puso, yun ho ang Diyos. Nakita ngayon ni Jesus, pera yung priority nito sa puso. Sige, isa na lang kulang sa'yo. Ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian. Sinusubok lang ho siya na. Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian, ibigay mo sa mga mahihirap at saka sumunod ka sa akin. Hindi bumaba yung Diyos ng pera sa kanyang puso, kaya yung tao na yun hindi naligtas. Kasi kung ano po yung laman ng puso po natin, ang laman po ba ng puso natin, ano ho? Ang Diyos. Kung ang Diyos ang laman ng puso natin, aalagaan mo yung asawa mong may sakit, aarugain mo yung mga anak mo na wala silang nanay ngayon dahil nasa ospital, pero kung pangangalo niya ho yung Panginoon ng puso niyo po, ang mangyayari ho dyan, iiwan mo po yung pamilya mo para sa ibang babae. Wala kang Kristo sa puso mo. Kaya hon sabi rito, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pag umupo po si Kristo sa puso, baba lahat ho ng prioridad natin sa mundo na ito. Yung trabaho, susunod lang kay Kristo ho yun. Yung pong pagod, Lord, pagod na ako, pero sana po, Panginoong Diyos, makapagpahinga po muna, hindi ho. Magpapasailalim po ang pagod kay Kristo. Lahat ng bagay ho, magpapasailalim po sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya kung nakikita nyo po, sino ho ang prioridad ng puso ninyo? Hindi po masama trabaho ha. Pero ang trabaho ho, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Naalala ko po yung isang kapatid, Pastor, nakukonsensya ako Nagbukas ako ng sari-sari store, pero may sigarilyo ko, may mga alak, yun po ang pinakamalakas. Sabi ko dun sa kapatid, subukan mo nga kapatid, mag-pray ka, iyak mo kay Lord. Kasi ang prinsipyo ko po dun, tayo nga pinagbabawala, huwag tayong maninigarilyo, huwag tayong maglalasing. Tapos ang binibenta natin alak at saka po sigarilyo. Nag-pray yung kapatid, sabi nung kapatid, Lord,
ginigive up ko na yung pinakamalakas kumita. Alam niyo po, binuksan niya, bigasan, lalong lumakas. Can we say amen? Wala namang pababayaan ang Diyos eh. Kung maliho yung hanap buhay niyo, katulad ni Maria Magdalena. Si Maria Magdalena ho ay prostitute. Sabi po ng Matthew chapter 7, dun sa una ho, 7 demonyo, nung siya po'y nagsisi, binautismuhan, 7 demonyo ho lumabas kay Mary Magdalene. Bakit niya giniba po yung pagiging prostitute? Ang laki po ng kinikita niya ron. Kasi umupo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanya pong puso. Si Zaccheo po, napakayaman ho. At pagka binasa niyo po yung Luke chapter 19, makikita niyo po si Zaccheo, wala pong katapat ang kanyang kayamanan. Saan niya kinukuha? Pag nanakaw po ng buwis. Pero nung nakita niya si Jesus, umupo si Jesus sa trono ng kanyang puso, ginibap niya po ang lahat ng kanyang kayamanan. Gayon din naman po, ingatan ninyong mabuti ang laman ng puso ninyo. Bakit ho? Baka masama ang puso natin. At ano po yung masamang puso? Ito, next slide. Ang sabi po, sa Jeremias 17:9, sino makakaunawa ng puso ng tao? Ang puso natin mandaraya at walang katulad, wala nang lunas ang kabulukan ng ating puso. Paano malulunasan ang kabulukan ng puso? Si Kristo. Sabihin nyo nga po, si Kristo. Kahit na anong training ang gawin ninyo pagpapakabuti, hanapin yung pinakamagagaling na coach sa psychology, sa psychiatry, sa self-improvement, hindi magbabago ang puso. Ang puso po ng tao'y masama, walang makakaunawa. Ang sabi nga ho ng Biblia, lahat nagkasala, wala pong makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos eh. Kaya po ang sabi rito, mandaraya, walang katulad. Kaya po dapat yung puso natin, Lord, ano pong sinasabi ng word nyo? Pag nakita niyo po, ay, mali, ito kasi mag-gauge po, mali pala. Mali pala yung nasa puso ko. Kaya po, ang lalakaran ng puso natin ito, hindi ka na mapapahamak. Pero pag sinunod nyo po yung puso ninyo sang-ayon sa mundo na ito, anong gusto ng puso nyo? Tugtog ng mundo na ito, pananamit ng mundo na ito, kasalanan ng mundo na ito, relasyon ng mundo na ito, pera ng mundo ito, kapangyarihan ng mundong ito, wala ho si Kristo, hindi umuupo. Tatandaan nyo po yan. Pag-iisip, kasama po yan mga kapatid. Ano ho? Kasama po yan. Yung dila ho, sabi po ng Santiago, dun po sa 3:8, in the book of James, chapter 3, verse 8, walang makapapigil sa dila. Big sabihin, kahit na tayo po'y Kristiyano, si Kristo lang ho makapagpapatahimik ng dila. Ano pong sabi sa verse 9 doon, sa Santiago 3:9, ang dila ho natin, nagbibigay ng papuri sa Diyos. Oh, hallelujah. Pero mamaya paglabas ninyo, ito rin dila na ito, magmumura sa mga kaaway ninyo. Ano po ang lunas ng dila? Ipasailalim natin kay Kristo. Kasi tiyak na tiyak ho yan, paglabas ninyo, makapagmumura kayo. Pero may word of God, sabi pala ng Lord, if we confess our sins, He's faithful and just, Lord, patawarin nyo po. Yun po yung Kristiyano. Not necessarily hindi ka na magkakasala, pero yun po ang pinapakita. Ika-4, hindi lang po yun, yung sabihin nyo nga ho, ang mga paa na lumalakad papalayo sa kasamaan. Ano-ano ho yung mga makikita natin kung talagang si Kristo Panginoon natin, magbabago ito. Magbabago ito. Magbabago ito, puso. Magbabago yung paa. Ang sabi po ng Kawikaan 4:27, huwag kayong lumiko sa kanan. Huwag kayong lumiko sa kaliwa, ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Yung dati hong paa ho, nakapila sa sabungan, pag nakakilala ho kay Kristo, umupo si Kristo ho dyan, ilalayo na ho siya ng kanyang paa. Kahapon nga ho, nung naglalakad po kami dun sa ilog po alam nyo mga kapatid, lumaki yung mga damo, no? Masukal po talaga. Hindi na namin pinasama yung mga senior kasi madudulas po sila. Ako po'y muntik na madulas. Buti ho, nahawakan ako ni Pastor Elmer. Hindi po ako kasi sanay po sa gubat Doon po kami talaga ho sa ilog. Nung kami po ay naglalakad, naalala ko po yung sabi ng Romans, chapter 10, verse 15. Ano po sabi ng Roma 10:15? Napakaganda ng mga paa na naghahatid ng magandang balita ng Diyos. Kaya sabi ko, hindi man talaga literal na maganda ho yung paa ko,
Pero kasama po ako sa naghahatid na magandang balita ho doon po sa bundok, lalong-lalo na ho sa mga pagbabautismo, tinitignan ng Diyos na yung mga paa natin magaganda sa Kanya pong paningin. Anong ganda ng mga paa na naghahatid ng magandang balita ng Diyos? Roma 10:15. Kaya sabi po dito, ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Bakit, Pastor? May paa ho ba na hindi umiwalay? Meron. Yun yung masama. Next, ang sabi po, ano po yung masamang paa? Ayan. Alam niyo po, mas okay pa yung paa niyo kung may alipunga eh. Mas okay pa po yung paa niyo kung may buni. O kaya yung paa niyo po, hindi nakamanicure o pedicure, okay pa yun. Pwede pa rin maging maganda ho yun. Pero kung ganito ang paa natin, sabi ng Kawikaan 1:16, sapagkat ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan. Kung nasa saan po yung mga nagbebenta ng aliw, takbo yung paa po nung isang ama sa tahanan na walang Kristo. Kung nasaan po yung tayaan po ng mga sugal, nandun tumatakbo. Bagaman kapatid, kung may mga tumataya ho rito, hingi natin ng tawad kay Lord. Hayaan natin kumilos ang Panginoon Diyos. Yayaman kayo sa maayos na paraan. Kung nasa saan po yung mga pagsusugal po, nakita natin, nandun po yung tupada, takbo yung paa. Nakita ho natin, nandun po yung mga masasamang aliw, takbo yung paa natin. Ang sabi po ng Kawikaan 1:16, sapagkat ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan at sila'y nagmamadali sa pagbububo ng dugo. Kung nasan yung violence, nandun pupunta. Kung nasaan po yung away. O ito po mga kapatid, yung pong paaho na kay Kristo, pag dumating po na meron ho kayong in-overtake ho kayo o kaya ho kayo meron hong nakita hindi maganda ho, nag-road rage, nilapitan kayo. Kayo yung may Kristo sa puso. Kayo yung may Kristo sa puso. Ano hong gagawin sa dila? Pigilan. Ay, Pastor, pinagmumura ako Yumuko ho kayo, magpigil kayo ng dila, hayaan yung banal na espiritu. Kumilos. At pag halimbawa ho, talaga naman hong galit na galit ho sa inyo, kayo na ho magsabi sa pamagitan ng dila nyo, Brad, pasensya na. Nagkamali ako, nakat kita, kasalanan ko, patawarin mo ako. Hindi kayo mapapatay. Hindi po kayo maro-road rage. Nagkakaroon ng road rage ho, kasi paa natin, ang bilis tumakbo kung nasa saan po yung pag-aaway. Yung paa ho na umiiwas sa kasamaan, di po duwag yun. Yun po ang paa ni Kristo. Ang sabi po ng Bible verse kanina ho, nung nagsimula tayo sa Pahayag 22, doon po sa 11:13, nakita natin ho, ang masama lalong sasama. Ang marumi lalong dudumi. Yung pong banal lalong magiging banal. Ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, lalong lalakad sa kalooban. Lalong nabubuo po yung katatagan ng aking pananampalataya sa Biblia, kasi hindi po isang beses sinabi yan bilang pangwakas. Sabi ng Daniel 12:10, kapatid, marami ang dadalisayin at mapapatunayang may malinis na kalooban. Ngunit magpapakasama ang masasama. Nung binabasa ko ito, sabi kong ganun, Lord, totoo yung sinasabi sa pahayag kay Propeta Daniel. Yung masama, lalong sasama, at yung mga mabubuti, lalong dadalisayin, magiging mabuti pa. Ano po sabi? Wala ni isa sa kanila makakaunawa ng magandang balita ng Diyos. Kaya maraming tao ngayon nasa labas, maraming tao ngayon nananalangin kay Maria, maraming mga tao ho ngayon nanonood lang ng sine, hindi ho nagpupuri sa Diyos, maraming mga tao po ngayon nasa mga kulto po sila, nakikinig sila sa mga dakilang pastor nila, pero tayo ho binuksan ng Diyos ang ating paningin, sapagkat ang sabi ng Diyos, makakaunawa ang lahat sa mga bagay na maunawaan ng mga marurunong. Purihin po natin ang Diyos, tayo po lahat ay tumayo at palakpakan po natin ang dakilang Ama. Hallelujah! Panginoon naming dakila at makapangyarihan, na kami po'y nasa huling yugto na ng muli mong pagparito. Panginoong Ama, kami po'y nagpapasailalim sa inyo po mga banal na salita. At sana po sa mga preaching na ito, na-assess namin po, na-evaluate namin, nasukat namin ang aming sarili. Sumasama ba kami ng sumasama, Panginoon? O naroroon po yung pagkauhaw, pagkagutom sa salita mo, na bagaman kami nagkakamali, kulang ang araw namin pag hindi namin napapakinggan ang inyong salita,
At patuloy kahit na kami po ay nagkakasala, patuloy ang pagpapatawad. Palatandaan po, Panginoon, na maging ang mga mabubuti po, patuloy na magpapakabuti sa mga huling araw. Panginoon, hawakan mo ang aming isipan. Tulungan mo po na kung ano po ang tinuro ninyo sa pamagitan ni Pablo, mga bagay po na dapat naming isipin, maging ang aming mga dila, Panginoon, kung hindi po ito hahawakan ng banal na Espiritu, kung ano-ano pong mga masasakit na pananalita po at kasinungalingan ang bibitawan nito. Pero binigyan niyo po kami, Panginoong Diyos, ng mga aral at turo ngayon pong umaga na ito, na maging mapagpigil po sa bawat sasabihin namin. Panginoon, maging ang aming pong mga puso, hindi kami nakakatiyak po. Akala namin mabuti ng ginagawa namin, pero ang puso po ay mapanlin lang. Tulungan niyo po kami bantayan ang puso na ito sa pamagitan ng inyong mga salita, sapagkat ang puso po ay bukal ng buhay. It is the wellspring of life. At sa mga huling araw po, ang pusong masama, lalong sasama. Pero ang puso po na mabuti, sasaliksikin ka, hahanapin ka, at papakinggan po ang iyong mga salita. Panginoong Diyos, ang mga paapo namin, ang sabi niyo po, Lord, ay huwag pong lumiko sa kaliwa o sa kanan kung hindi po lumayo sa anumang uri ng kasamaan. Pero kung mabilis po ang paa namin patungo po sa kasamaan, baka po, Panginoon, wala pa kaming relasyon na personal sa inyo. Mula sa isipan namin, sa dila namin, sa puso namin, sa paa namin, buong katawan namin, Panginoon, niaalay namin sa inyo, upang sa mga huling araw, sabi po ni Daniel, ang mga masamay lalong sasama, ngunit ang mga mabubuti ay lalo pong bubuti. Walang sino man makakaunawa po sa masasama, pero kami po na hinirang mo, mauunawaan namin na si Jesus lamang ang daan, buhay, katotohanan, na sa pamagitan po ni Kristo, kami po'y niligtas ninyo. Jesus Christ alone, Panginoong Ama, ay kami po'y tumawid na mula po sa kapahamakan tungo po sa buhay na walang hanggan. Sa umagang ito, nagpapasalamat po kami, Panginoong Ama, patuloy sa pagpapala po na may malamig na kami na aircon, patuloy po sa lahat po ng mga babautismuhan mamaya, patuloy po sa lahat po ng mga nakikinig na mga Wednesday Bible Studies at na mga panalanginan po at mga pagsamba po kada linggo. Kaya Ama, galak na galak ang puso namin, muli namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit, pagkilala at pagdakila sa banal na pangalan ni Jesus. Tayo po magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ngayon po, idadako po tayo sa ating tithes and offering. Ihanda po natin ang ating pong mga kaloob. Habang hinahanda po natin ito, ay basahin po natin ang Kawikaan 3, versikulo 9 po. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, ay siya rin ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag maliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Lahat po tayo ay manalangin, yumuko at manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri sa lahat po ng aming mga hawak na kaloob. Ito po, Lord, ay ang amin pong testament na kayo po ang kabuuan ng aming mga yaman, lahat po ng aming mga nalikom at lahat po, Lord, ng aming mga pinanghahawakan ay tunay nga po na galing sa inyo. We honor you, O God, with the first fruits of our labor. At ito nga po, Lord, ay magamit po para po sa ikakaunlad po ng amin pong bahay-sambahan. We thank you, Panginoon, sa lahat po, Lord, ng financial blessings. Gayon din po, Lord, sa kayamanan po namin sa amin pong kalusugan. Kami po, Lord, ay inyo pong lalo pong pag-unlarin sa kaisipan, at gayon din po, Lord, sa lahat po, Lord, ng amin pong mga negosyo, sa amin pong mga trabaho. We thank you, Panginoon, sa lahat po ng mga promotion, sa lahat po, Lord, ng aming kinita, at nawa, Panginoon, lahat ng ito po ay maging kapuri-puri po sa inyong harapan. We ask this in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Dako naman po tayo sa mga birthday celebrants. Sa May 30 po, nagdiriwang ng kanyang kaarawan si Sister Linda Pineda. Happy birthday po. Sige po, atin pong inaanyanyahan si Sister Linda. Sa wedding anniversary po, meron po ba tayong nakatala? Kung wala po, ating pong extend ang ating pong kamay kay Sister Linda. Panginoon, tunay nga po Lord na nagagalak po ang aming puso dahil po ang aming pong kapatid na si Sister Linda Pineda ay nagdiriwang po ng kanyang kaarawan. We thank you Lord for another 1 year na ipinagkaloob niyo po kay Sister Linda. Maraming salamat po Lord sa kalakasan na ibibigay niyo po sa kanya, sa patuloy po Lord na paglakad po sa inyong mga salita. We thank you Panginoon that Sister Linda has been an inspirational person to all of us. She's been an active member Panginoon na tunay nga po na nagbibigay po Lord din ng kagalakan po sa aming mga kapatiran. Panginoon, bless her with all the desires of her hearts, O God. Bigyan niyo po, Lord, pa siya ng kalakasan. Gayon din po, Panginoon, pagyabungin po ninyo, Lord, lahat po ng kanyang kayamanan. Sa kanya po, Panginoon, na inaalagaan po, Lord, sa kanya pong mga anak. Ibigay niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga pagpapala na ito. We ask this in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. Meron po tayo sa Feast of Harvest Christian Ministry na Student School Awards Recognition. So gaganapin po ito sa June 1, 2025. Ang atin pong registration ay until May 25, 2025. So yung 25 po ay today. So lahat po ng mga gagraduates, gayon din po yung mga merong awards sa kanila pong mga school for the year 2024 tsaka 2025, magpalista po kayo or magpatala po bago kayo umalis sa bahay-sambahan.
So wag niyo pong kakalimutan, magpapalista po tayo kay Crisel, ang atin pong principal, Crisel. Aabangan po kayo ni Crisel sa pintuan. Pag hindi po kayo nagpalista, baka hindi po kasi kayo matawag sa June 1, 2025. So, tandaan po natin ulit, hanapin po natin si Crisel bago tayo lumabas. Magpalista, magpatala. Parang graduation po yan. Pag wala kayo sa listahan ni principal, walang graduation rights. Okay po? Okay po? Sige, kilala naman po ninyo si Crisel po, ano? Okay. Sige po ha, mamaya po. Kung hindi po, i-text nyo po siya. At para naman po sa June 1, ang ating pong presider si Sister Vicky Vista. Gayon din po sa tithes and offering si Sister Vicky Vista. At magdadala po kami ng bulaklak next week. Itala na nyo na po yan, Pastor. At dahil po first Sunday of the month po ang June 1 next week, ang ating pong mga element bearers ay ang mga sumusunod, si Brother Boy de los Reyes, si Brother Jeffrey Jimenez, Brother Larry Mendoza, si Brother Vic Soriano, Brother Kim de los Reyes, Brother Justin Kier Jimenez, Brother Jerome Mendoza, and si Brother Victor Soriano. So, father and sons po ito. Magsuot po tayo ng puti para po doon sa next week po na ating mga element bearers. So, gayon din po ngayon, magkakaroon po tayo ng water baptism. Yung mga nagpalista po, yung nagpatala din po, ito po ay gaganapin so 1 p.m. po muna ang ating pong baptism class. So importante po ito, hindi po tayo pwedeng mag-jump sa tubig hanggat hindi po natin nauunawaan yung katuruan na i-share po sa atin mamaya ng ating pastor. At ang actual water baptism ay gaganapin po sa oras na 2:00, yung 2 p.m. po. Ang venue po natin sa number 5 Palomino Street, Rancho Estate 1 Subdivision, Concepcion 2, Marikina City. So kasi this is a gated subdivision, sabihin lang po natin sa De Los Reyes Residence po. So wag niyo po nga sabihin Resos Residence, hindi po tayo papapasukin dun ha. De Los Reyes Residence. At dalhin din po natin ang extra towel, chinelas, at saka po syempre extra clothes. Kasi po hindi naman po tayo makakalabas ng basa para po tayo ay makapagpalit po after po ng ating water baptism. And ating pong Bible study every Wednesday, 7 o'clock in the evening at our Facebook page po. So stay tuned in po every 7 o'clock. Gayun din po for the morning prayer every 5 a.m. to 6 a.m. po, araw-araw po ito. Every Friday, Saturday, Monday, 8 p.m. naman po hanggang 9 p.m. via Facebook Messenger. So, mukhang sa ating pong ibang mga announcements and final benediction, tinatawagan ko na po si Pastor Archie. Sige po, makita-kita tayo mamaya yung mga babautismuhan po, no? Tayo po lahat ay tumayo. Very thankful po talaga ako kay Lord kasi hindi ko na kailangan ng panyo, no? Kasi yung ganun ng ganun medyo nakaka-disturb. Pero thank you kay Lord talaga. More to come. And I believe susunod po natin. Pag-pray nyo po ha, yung building po natin, bibili po tayo. Palakpakan po natin ang Diyos. Napakabuti mo, Ama, at patuloy nyo pong binabago ang puso namin. Napakalapit na ng pagdating mo, Panginoon. Nasasaksihan ko po ang mga tao kung paano sila umiiyak, lalo na sa kabundukan ng Puray. Ang mga katutubo lumalapit sa iyo, nagpapabautismo, nais na sumunod. At lalo po sa Peace of Harvest, Panginoon, 10 kaluluwa ang magpapabautismo mamaya. Maraming salamat, Panginoong Diyos, kasi ang mga tinataniman namin ng salita na ito, nagbubunga po.
At sila po'y binabago ng kapangyarihan po ng inyo pong magandang balita. Panginoon, with all sincerity, tinuturo namin kung ano po ang mga salita makapagbabago sa buhay, makapagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ang ninanais ninyo, Panginoong Diyos, na lahat kami po na nakikinig ninyo mga salita. Magkikita-kita kami for a grand reunion in heaven. Kasi ang nais nyo, ang lahat ng tao'y maligtas at wala ni isa man mapahamak. Pangalagaan mo ang aral po ng church na ito. Ilagay nyo po sa puso namin, lalo na sa mga nagpapahayag na wag pong tumaas ang aming pong mga sarili, yumabang ang aming mga puso, maging Panginoon sa mga nasasakupan namin, naglilingkod hindi dahil sa salapi, kundi naglilingkod sapagkat mahal ka namin, Panginoon. At gayon din naman po sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit at ang pag-ibig po ni Kristo Jesus, na pakikipisan at ng karunungan po ng Santo at Banal na Espiritu, Panginoong Diyos, binabasbasan ko po ang lahat ng iyong mga hinirang, ang mga tagapagmana po ng buhay na walang hanggan. At gaya po ng panalangin ni Moses sa mga Israelita, bibitawan ko po ang kapangyarihan ng panalangin na ito sa lahat ng mananampalataya mo, dito po sa Peace of Harvest, sa Sapuray Christian Church, at sa lahat ng mga nanonood po. Pagpalainawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabaganawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapinawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At ang makapangyarihan pong panalangin binitawan ni Haring David para sa kanyang mga kaharian po at sa kanyang nasasakupan, bibitawan ko po ngayon para sa mga kapatiran po ng Peace of Harvest, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Muli, awitan po natin ang ating Diyos. Tatapos na naman po ang isang linggo. At samahan niyo po tayong lahat next week sa panibagong pag-worship po sa ating Diyos. Amen? God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. In heaven but you. There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. Magandang umaga po sa bawat isa. God bless us all. See you next Sunday. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength